It's a beautiful Monday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. Siyempre po ginagawa natin itong programang ito. Ang goal namin para ma-motivate po kayong lahat at ma-inspire po kayong lahat na magbukas na rin po ng inyong mga sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. Makikipag-usap po tayo sa isang negosyante. Magkukwento sila ng kanilang journey sa pagninegosyo at sana may mapulot po tayong aral sa kanila. And through their stories po, sana ma-prove natin that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and that we can be the most preferred investment area not only here in the region, pero sana sa buong bansa na rin. And who knows, internationally pa. So this program was approved by our acting governor, Baby Glenda Ong Bongao, and we are also being helped and supported by Attorney Mary Lou Duca Castillo, the head of the Provincial Information Office of the Province of Albay. Ayan. So bago po natin ipakilala ang aming special guest, sa araw na ito, kami po kanina ay nag-celebrate ng Women's Month sa aming flag raising ceremony. At gusto kong pasalamatan, of course, ang Provincial Government of Albay dahil isa po tayo sa tinawag kanina at in-acknowledge po. So, mabuhay ang mga kababaihan. And syempre po, dahil Women's Month, isang babae negosyante po ang ating na-invite sa araw na ito para magpahayag ng kanyang mga experiences sa pagninegosyo. Pero bago po yan, gusto lamang namin malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision dyan sa Ledipo Office at kung ano-ano po ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa aming programa dito sa The Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Good morning po ulit sa inyong lahat, sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Magandang Monday morning po sa inyo and welcome to the 96th episode of our program. Ayan, as promised po, isang empowered na babae ang ating guest sa bungad ng buwan ng Marso upang i-celebrate natin ang Women's Month. So friends, join me in welcoming Ma'am Maria Rina Maligaya. Yeah, she's the owner of Reen's Diner. Good morning and welcome to the program po. Good morning. Ayan, si Ma'am Rina, napakaganda ng kanyang pangalan, Ma'am Rina Maligaya, always
happy. Yan. So, ma'am, food business po tayo. Tama po ba? Yes po. Ayan. So, saan po ang lugar ng negosyo natin? Rins Diner located at Lacandula Drive, Tagas, Daraga, Albay. Tagas. Okay. Kailan niyo po inumpisahan itong inyong Actually, we negosyo? started our business last May 9, 2023. Mhm. So, magto 2 years pa lang 2 po. years na sa May. Yes. Ayan. Okay. So, 2023. So, post-pandemic na ito. So, open na. Bukas na lahat ng negosyo ulit. Buhay na ulit. So, bakit po food business ang naisip natin gawing negosyo? Actually, kasi meron na rin akong, kumbaga, HRM graduate ako, and then, syempre, yung previous mga work ko, so, nag-start din ako sa, yung pagiging crew, hanggang naging manager, and then, syempre, yun na yung, yun na yung kong trabaho. Sabi ko, mas maganda siguro na magkaroon na ng sariling negosyo. Ayan. Tsaka, syempre, mahilig din kaming yung kumain. Oo, yung ganun. I see. Okay. So, at HRM graduate. So, Opo. connected pa rin naman sa customer service, Opo, yes. pagmamanage ng Yes. isang restaurant, ganyan, yung Opo. inyong tinapusan. And then, kayo po ay hindi yung basta nagbukas ng business at ikaw agad yung may-ari. Ang kwento nyo po pala ay pumasok muna kayo, naging staff muna, bago ka nagbukas ng iyong sariling business. Yes po. Napakaganda po. Ito po ba ay kagustuhan ninyo na mag-aralin muna from the yung pinaka basic, yung sa kusina siguro, or ano po yung work ninyo nung kayo staff? Bali, yung po, so, yung first na trabaho ko, yung first job ko is yung sa hotel, Okay. as food checker. Ganun po, yun. And then, ganun din. After nun sa hotel, nag-Häagen-Dazs ako. Nag-start ako doon ng sa kitchen din as food checker. Tapos, nag-dine-in, nag-cashier, naging team leader, hanggang sa na-promote ako na mag-management trainee, hanggang sa nag-shift manager, ganun po. Ang So, galing. kumbaga, lahat po yun na pagdaanan ko. So, kumbaga, kaya hindi na mahirap din sa akin, kahit especially to handle mga staff, kung paano mag-manage. Kasi yun nga, kami mismo yung nagmamanage ng restaurant, ganun. Ayun, napakahusay. So ano po, para lang sa audience natin, ano po ba yung ginagawa ng food checker? Yung food checker po is, kami yung in charge, especially po yung sa mga inventory, ganun po. Tsaka we have to check all the products na siniserve, na kailangan po nasa standard siya, tama. Tsaka, syempre, di ba, may mga kumbaga kami yung mag-aano sa mga cook na kailangan ganito yung isi-serve natin na on time, di ba? I Kasi see. syempre para iwas na din sa mga customer na mag-follow up, ganun. I see. Okay. So, ganun pala ang ginagawa ng food checker. So, kayo po ay naging food checker, tapos na-promote hanggang sa naging manager kayo. So, lahat ng stages, kumbaga, pinagdaanan ninyo pa isa-isa. Yes, ma'am. O, pinaghirapan, kumbaga, hindi Opo, basta oo. naging leader na kaagad. Opo. So, you earned it. Parang in-earn Yes. mo yung position mo hanggang sa naging manager ka po. Opo. How was it? Paano naman po ito nakatulong ng mga experiences mong ito ngayon na ikaw na mismo ang nagmamanage ng iyong sariling negosyo? So, sa ngayon po, parang syempre mas madali kasi may experience ka na eh. Opo. Kumbaga, parang at least ngayon, iba na yung feeling mo na ngayon, sariling business mo na yung minamanage mo. Wala ka ng boss. Ako na yung Opo. boss. Parang ganun. Opo. So, Opo. can we say po na, kunyari ngayon, mas naiintindihan ninyo yung mga staff and crew ninyo? Yes, oo. Kasi alam na alam ninyo yung mga trabaho nila at yung mga pinagdaanan nila. Ganun po Opo. ba? Ayan. Yes. So, paano naman po affect sa inyo yung naging experience niyo ngayon na ikaw na mismo ang nagmamanage ng sarili mong negosyo? Sa ngayon, syempre, may mga ano din yun, pagkakaiba din. Kasi syempre, kung
ngayon ikaw na yung may-ari, talagang dun mo na rin mararanasan yung, syempre, yung sa negosyo na talagang hindi lang pala ganun kadali. Diba? Parang noon kasi syempre iniisip mo sumusunod ka. Yung nagtatrabaho ka, may sweldo ako, ganun. Pero ngayon, ako na yung all around. Opo, syempre. So parang mas pala pag sa'yo na yung ikaw na mismo yung iba rin pala. Okay. Iba rin yung manager ka, iba rin yung owner ka. Opo, or both. Ikaw rin nagmamanage po ngayon. Kasi talagang yung oras mo talagang ilalaan mo talaga dun sa negosyo. Kasi kami, very hands-on talaga kami sa business namin. Hanggat, everyday, andyan kami sa restaurant. I see. So, ikaw po ba ay may mga partners dito sa inyong business? Actually, wala po. Kami lang ng husband ko. I see. Yun Okay. lang po. Si Sir naman ay may background din sa pagmamanage ng actually, business? wala. Kasi siya dati siyang seaman. Seafarer pala si Sir. Opo. So, parang yun din, naisip namin na hindi naman forever na ganon, tsaka malayo. So, nag-decide kami talaga na kami ng business. Na ito nga, yung restaurant. I see. Pero si Sir, ano po ba yung job niya as a seafarer? Siya rin ay yung sa restaurant din ba na-assign? Hindi naman po. Yung sa iba? Opo. Iba yung work ni Sir. I see. Okay. Kasi dati may na-interview kami dito. Seafarer din siya. Pero parang chef siya dun sa boat. So, parang dahil yun yung naging experience doon, lahat ng natutunan niya sa mga international na mga dishes na pag-prepare, in-apply niya ngayon. So ngayon, may-ari na rin siya ng business. If you know po, si Ninong's Bibingka yun. Seafarer po siya dati. Ayan. Hello po, sir, kung nanonood kayo. Ayun. So, kayo, dati namamasukan, ngayon owner na. Magto 2 years na ng mga business owners. So iba naman talaga na ikaw ay parang sumusunod lang sa boss, no? Yes. Kung ano yung direction ng boss, tsaka kung ikaw na yung boss. Ano yung mga naging realizations mo, ma'am, sa pag-handle ng business ngayon na ikaw na yung boss? Syempre, parang mas mahirap. Ganon. Tsaka talagang mas kung sa nag-work ka lang ng 8 hours, pero ngayon iba talaga yung na kailangan maging hands-on ka pa din. Kahit close na yung establishment, nag-work pa din kapag business owner. Actually, pag close na, okay lang, parang ganun, pahinga na din. Pero kami po yung nagmang-market. Sa marketing kami at talaga po. At least naaral nyo na yung time management. Yes. Ayan. Siguro nung mga una lang. Na kasi gusto namin, yung lahat ng siniserve namin, yung fresh, tapos syempre yung quality. Yes. So ano po ang mga uri ng food na meron sa Rins Diner? Actually, yung namin, marami na kaming ino-offer na na mga food. Kumbaga sa halos andyan na eh. Halo-halo. Opo. Kasi syempre, unang-una din yung yes. Tsaka syempre yung lugar. So parang 'di ba, yung mga tao doon, imbes na pupunta pa sila doon sa sentro, 'di ba? Kasi nandun yung mga restaurant, mga food chain. So why not na i-offer namin doon sa lugar na yun? Yes. So hindi na sila lalayo. Kasi meron na kaming mga bilao, yung mga binalot, sizzling, yung mga burger. Wow! Then, yun. So yung fast food and yung mga pagkain sa mga restaurants, kinumbine nyo na po. I see. Lahat-lahat na. So may mga rice meals, may mga burgers, may binalot, may mga ulam. Yes. Halo-halo na. So mostly Filipino food po. Opo. Ayan. And then, sa ngayon, nag-cater na din kami. Wow! Kasi, nag-improve na. Minsan kasi, kasi minsan mga customer na din yung nagtatanong sa amin na, ganito, pwede pa kaming sa inyo. So, parang doon na kami nakaisip na, try kaya namin. Na mag-food, mag-cater na din. I see. So,
based yun sa demands na din ng mga clients, Yes no? po. So, sila na yung humingi sa inyo na, sige na, please, mag-cater na kayo sa amin. So, nag-venture na rin kayo into catering. Yes. Ayun. So, kailan nyo po inumpisahan itong catering services na din? Actually, yung ano namin is last year. Oo, last year. Pero hindi pa siya yung talagang tuloy-tuloy. Mhm. So, parang syempre may mag-i-inquire kasi gusto nila yung food. Yun. Tapos, yung una namin dun, yung binyag. So, yun po yung ano. Tapos, ganun din. Yung second na nag-cater binyag din hanggang may mga nagbo-birthday na. Ganun. Ayan. So, ano po ang advice ang pwede nating ibigay sa mga may restaurant business and gusto na rin mag-venture into pag-provide din ng catering services? Ano yung mga kailangang paghandaan po nila? Actually, syempre, una-una, yun din, syempre, aaralin mo din kung saan ba talaga yung kung ano yung gusto mo talaga na gawin, di ba? Kasi pagbi-business nga, sabi hindi naman madali yun ang pagbi-business. So, iisipin mo din. So, kailangan din yung ginagawa mo, yung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi, isa din yun. Tapos, sa mga tao, kailangan may ano ka din, kung paano ka mag-handle. Oo. Tapos sa mga isi-serve mo, yung mga pagkain. So, kailangan, ano yun kailangan ma-meet ng customer. Ma-meet mo yung demands ng customers or clients. Ayun. So, ang dami rin kailangang idagdag pa, no? Kapag nag-venture ka naman sa catering. Una, yung mga gamit. Yes, oo, yun. Magdadagdag ng gamit, tao, ano pa ba yung dinadagdag kapag nagbukas na ng catering? Mas maraming tao. Oo, yes. Pero sa ngayon, kami lang muna. Yung staff mo sa namin. restaurant. Opo, oo. Paano po ba yun? Pag nagki-cater kayo, close yung restaurant? Yung sa una po, gano'n. Una muna. Oo. Hanggang naaral nyo, eventually sabay na. Oo. Ang galing. Okay. Minsan doon na din sa resto. Doon na rin ang yung iba. Yung iba event. naman, outside po. Outside. I see. So, through your more than a year na experience, parang nagamay mo na rin kung paano. Ang pinaka-important ba, time management? Oo, yan po. Very important po. Paano mo po yun ginagawa? Ikaw po ba ay parent na? May mga anak na din Actually, po? wala kaming anak. Nakaka-focus pa sa business. Wala pa anak. So, yun. Medyo madali pa kasi sa iba mahirap kapag may mga anak nang inaasikaso. Siya yung husband ko din po, kumbaga, andito na din siya, hindi na siya sumasakay. So, parang tulungan na lang. Opo. So, kaming dalawa na lang po, nagtutulungan na lang po kami. I see. Okay. Minsan sa delivery, siya po yung gumagawa din pag mga Nag-venture na rin kayo sa pagdi-deliver ng food. Opo, kasi yun nga, may mga nag-order na so, minsan pag busy lahat na siya na po yung nag-deliver. I see. Ano pong ginagamit natin na pang-deliver na sarili nyo lang na mga nagdi-deliver? Yes, may tao kayo na nagdi-deliver talaga? Sariling lang din. I see. Mga staff nyo lang din. Opo. So wala kayo dun sa dalawang malaking lang, delivery meron kami service? yung Grab lang. Grab. Opo. Oo. Sa Grab. I see. Tas aside from Grab, meron kayong mga tao na nagdi-deliver. Ayun, ang galing. Ayan, ikwento ko lang din kasi di ba we should support local. Ayan, meron tayo ditong food delivery service na local po, Bicol Express. Baka gusto niyo pong i-explore yung mga options nila. Ayan, prinomote ko na din sina ma'am. Ayun. So, grabe, no? So, delivery. So, nag-online na rin kayo. Mga inquiries and orders online. Yes, Tapos, yung sa FB page po. Oo, tapos ngayon nag-catering na din. Ang galing naman ni Mamang Husay. So, nakatulong siguro yung background mo, yung educational background mo na pagiging HRM dito. Tama po. And kasi, then plus the experience. Yes po. Kasi hanggang, nung nag-open po kami ng restaurant namin, actually yung staff po namin is, yung isang cook,
assistant, tapos yung kitchen helper. So, bali kami ng husband ko, kami talaga yung nasa dining na talagang kami yung nagtitake order, nagsiserve. So, talagang yun muna. Kasi, syempre, inano muna namin kung paano yung flow ng ng tao, 'di ba? Kasi syempre bago ka. So hindi mo naman alam kung talagang magki-click ka or talagang yung pupuntahan ka, parang gano'n. Pero minsan, syempre yung mga customer, kaya yun, parang naging kami sa customer namin, na minsan nakikipag-usap sila sa amin. Mas naging close kayo. More personalized, Oo, kumbaga, ang inyong service. Kasi owner mismo nagsiserve. Opo, kaya talagang, ayan. And then, kung may mga friends kayo and family, mas magandang nakikita kayo mismo kumakausap at nagtitake ng orders. Yes, kaya minsan parang sila pa yung nahihiya sa amin. Kasi syempre, pa kami daw yung sa kanila. Yan. Dati po, meron din akong business sa ganyan. Diyos ko, ang problema ko nag-serve kami doon ng mga liquors. Kami din ng husband ko ang nagsiserve dati. So, ang problema ko noon, ma'am, laging napapashot at pag uwi namin, laging lasing. Kasi napapainom pag ikaw yung nagsiserve. Ayan. So, may factor din yon na pag ikaw mismo yung nag-entertain, di ba, sa mga guests ninyo and sa mga pumupunta. Ayan, ma'am. So, paano nyo po, di ba, nung balikan natin, sabi ninyo, since may background ka sa HRM, and then si sir naman nagbarko, so nasa naman ninyo yung customer service na talaga. Ayun. So, naisipan ninyong food business ang buksang negosyo. Pero kayo po ba ay parehas nagluluto din? Opo, kasi before kami nag-open ng etong Rin's Diner, nag-umpisa ako sa Rin's Eatery. You know po. So, parang habang yung husband ko nagsumasakay pa siya tapos ako, parang sabi ko, sige, mag-open ako. Ako lang po yung tagaluto. Ayan. Empowered talagang babae si ma'am. Kasi yung iba na, okay lang. Si Ferrer naman ang asawa ko. Mag-aantay na lang ako ng allotment ko. Ikaw hindi. And to think na wala pa namang anak, pero masipag ka na po talaga na kumita ng iyong sariling pera. Yan. Magaling, diba? Sabi nga sa speech kanina ni Gob, hindi naman dahil Women's Month ay na natin, mas magaling tayo sa mga lalaki. Pero andun yung sineselebrate natin na bilang babae, tumutulong din tayo sa finances. Gumagawa tayo ng paraan. Ayan, nakakabilib po yung mga ganung babae. So, habang nag-work si sir sa barko, ikaw naman ay may eatery. Opo. Pero yung eatery yung time na po yung eatery, parang ilang months lang po yun. Kasi before, kasi yung last din na work ko dito sa nag-work din ako sa Beach Diner. Ganun din. Tapos, internet shop. So, after nun hindi ko kasi linya yun yung sa mga computer. Techie, yes po. So, parang sabi ko, parang mahirap. Natuto ka doon. Opo, Na pag hindi mo linya, mahirap. Oo. Kasi dati, kami nung brother ko, since professor na rin yung brother ko sa, BU. So, nawala ng time. Ako yung naiwan doon. So, siya yung techie. Kasi siya talaga, computer, talaga siya. Sa computer talaga. Ikaw naiwan doon sa business. Parang wala ako masyadong, knowledge talaga. Kasi parang hirap. So, yun naman. So, sabi ko, yung mga troubleshooting, yung mga ganun, pag may nasira, tas yung aantayin mo pa siya. Tapos sabi ko, yung nag-close, parang mahirap. Natuto ka doon. Opo. Na pag hindi mo linya, mahirap. Oo. Kasi dati, kami nung brother ko, since professor na rin yung brother ko sa, BU. So, nawala ng time. Ako yung naiwan doon. So, siya yung techie. Kasi siya talaga, computer, talaga siya. Sa computer talaga. Ikaw naiwan doon sa business. Parang wala ako masyadong, knowledge talaga. Kasi parang hirap. So, yun naman. So, sabi ko, yung mga troubleshooting, yung mga ganun, pag may nasira, tas yung aantayin mo pa siya. Tapos sabi ko, yung nag-close ako noon, na lang ako doon sa
subdivision sa bahay namin. Opo. Nag-open ako doon na sari-sari store. Mhm. Siguro Sa mga sari store naman. Opo, mga 10 years din. Tumagal din yung ano. So ako lang talaga din. Kasi parang Nasa dugo mo talaga yung pagninegosyo. oo. Kasi di ba Anak ka minsan po ba ng mahirap mga din negosyante din ng parents? Actually, yung ano ko, yung yung grandparents ko sa father's side, ano sila dati, ang mga exporter po. Opo. Okay. Ganon din yung father ko, exporter din siya dati. Diba? Yun po, yung ano. Pero Talagang yung sa business, mga business owners. Yes, yung ano ko din, yung sister ko, dati nag-ano din siya ng restaurant dun sa ano, sa Parañaque. Yun nga, inabot siya dun ng pandemic. Yun po. Ayan. So, nag-try ka rin pala ng mga ibang negosyo muna. Opo. Tapos, ba't nyo po naisipang isara na yung sari-sari store? Actually, wala na kasi magbabantay dun eh. Kasi syempre, dito na kami nag-concentrate. Nag-full-time ka na Yes po, sa food business mo. I see. Pero 10 years yung sari-sari store, so okay naman sana. Opo, okay po siya. Oo. Kaya lang, hindi pwedeng walang bantay doon pag nagbukas ka, di ba? Yes. Kaya, ito talaga ang pinili mo na lang po, yung Reen's Diner. Ayan. So, ilang months ka pong eatery muna? Siguro mga 6 months din. 6 months. At Kasi ilan after lang po nun, yung nasa-serve nung dumating mo? na yung ano siya, yung tama lang, no? Siguro mga sa breakfast, tas sa lunch din. Mga ilang customers lang po yung nakikita mo nung una? Yung tama lang po. Yung, Same place po ba? Yes po, oo. Ah, Kasi malaki ito, na yung talaga yung Reen's place. Diner, nung nag-open na kami ng Reen's Diner, nag-extend na po kami. I see. Okay, maliit lang muna po Oo nung po, yung una. dati. Pero same place. Yes po. Nung eatery. Tapos, nung tinulungan ka na ni Mr. and then decide na di na rin Yes. magbabarko, nag-merge ang inyong mga utak and maganda naman yung pagtanggap ng mga tao. Yes. Kaya, pinalaki nyo na yung lugar. Ang ganda ng kwento. I see. Okay. So, ano yung naging deciding factor ni Sir? Bakit niya biglang naisip na, sige nga, tulungan ko na si Mrs. ko dito sa business? Siyempre. Na-miss ka niya. Siguro. Saka sabi niya, siyempre, habang medyo malakas pa daw, Opo. di ba? Parang, kasi ilang years na din po siya nagbabarko. I see. Oo, so parang naisip niya, parang nakakapagod na din yung ganong trabaho. LDR pa. Opo. Opo. So, yun, nag-decide siya na mag-help na lang. Kailan po siya nag-full time sa pagtulong sa inyo? Siguro magto 2 years na rin po. 2 years. Okay. Opo. Umpisa po talaga ng pag-open namin. So talagang kami na po yung sabay talaga. na. Opo. Andun na siya. nung Siya naman po binuksan si yung Reen's. in charge nung nag-expand na nung namin yung place. I see. Nung eatery siya, ano yung name po nung business? Reen's pa rin po. Reen's. I see. Tapos naging Reen's Diner. Opo. Nung lumaki yung mga ino-offer sa menu. Oh, yes po. And then kayo po ba, niregister nyo agad yung business? Yes, ma'am. Bago kami operate talaga. Talagang Minake sure register. nyo po Yes na registered. Opo. Oo. Bakit po? Siyempre, para talagang legal po yung Yun naman po talagang pinaka-importante dyan. Yung kailangan registered po yung business. Talagang nagpursige po kayo bago kayo gumawa ng kung ano-ano na i-register muna. Yes po. Maging legal yung pag-operate. Ayan. Ano yung dagdag kumbaga advantage po nun sa isang business owner sa tingin ninyo, yung registered agad ang negosyo? Siyempre, pero yun naman talaga dapat kasi sa mga businesses, kailangan talaga registered talaga siya. Kasi parang mas maano yan ng tao na, itong business na to, legal to. Diba? So, hindi unfair sa iba na yung iba nagbabayad ng tax. Yes. Tapos ikaw, wala. Diba? Tapos kumikita ka, gano'n. Tama. So, kailangan talaga. Duman talaga tayo sa legal. Kasi, hindi naman natin maitatanggi na may mga nag-ooperate na rin, medyo matagal-tagal na rin, pero hindi pa rin sila registered. So, sa mga ganun po, take it from Ma'am Rina na mas nakakadagdag ng confidence as a business owner pag registered yung iyong negosyo at di ka kakabahan na naman. Yes po. Kasi Ayun. syempre, ibang mga customer talagang
humihingi talaga sila Humihingi. ng official receipt, gano'n. And you can transact na ng malakihan Yes po, kasi you can provide receipts. Ayun. Tsaka kami rin, na mga kumakain na customer, syempre pag nakikita namin na may mga permit, sanitary permit, mga ganung permit, ibig sabihin na check ang business, lalo pag food business. And malinis talaga, quality talaga, kaya nabigyan ng mga clearances and mga certificates. Ayan. So, very good si ma'am. Compliant, kumbaga, ang kanyang negosyo. Kumusta naman po, as a business owner, yung naging experience nyo sa pagre-register ng business dito sa Albay? Dito po, actually, madali naman po siya. Basta alam mo na po yung mga requirements. Yun naman po. Tsaka, lahat naman po, accommodating naman po sila. Ayan, okay. So, hindi naman mahirap. Masasabi natin na you were provided ease of doing business. Yes po. Ayan, dito sa province. Ayan, isang patunay si ma'am na madali mag-register ng business dito sa Albay. Ayan, personal experience po yun ni ma'am. So, nakakatuwa. So, sige nga ma'am, kwentuhan mo kami. Ano yung mga, ikaw yung nagluluto nung una, di ba? Nung eatery pa lang siya. Ano yung mga ipinagmamalaki mong mga signature dishes mo? Actually, yung doon kasi sa yung mga simpleng lang siya, mga ulam. Pero eto, dito sa Rins Diner, kumbaga mas umaano yung namin sa chicken. Yun, talagang gustong-gusto nila yung hinahanap ang chicken. Buttered chicken namin, yung sa pork sisig. Yun. Ito so, sisig ito. Tapos ito pong kulay puti, ano po ito? Dinakdakan po yan. Dinakdakan, yes, okay. And then, meron kaming yung pansit. Yun. Pansit namin, mga bestseller namin yan, crispy pata. And then, yun nga, yung mga rice, yung mga rice meals, sizzler, yun, mga binalot. Di ba? Dati, ang binalot kasi, dun lang yun sa sa Manila. Sa Manila, nung time na yun. So, dito talaga, parang, inano namin na, offer kaya natin yung binalot. So, yun, nag-click naman po talaga siya. Kasi yung iba, nag-enjoy naman sila kumain na nakaano sa saging. Doon nakalagay yung pagkain. Tsaka mabango. Yes po. Diba? Tsaka pwede sila magkamay. May flavor din. Opo. Pwede magkamay. Opo. Pwede sila doon. Diba? Opo. Parang yung sikat na restaurant dito, pwede magkamay. Ayan. So, doon pwede kumain sa dahon ng saging, pwede magkamay. So, parang ang sarap nga kumain sa inyo. Mas ganado nga naman talaga tayo kumain kapag nagkakamay, kasi, diba? Gusto kasi namin, yung pag once na kumain sila dun sa Rins Diner, yun talagang mag-enjoy sila. Na mafe-feel talaga nila. Parang nasa bahay lang din sila. Parang homey. Kung paano sila kumain sa bahay, ganun din doon. Walang pakialamanan. Gusto magkutsara ka. Kung gusto mo magkamay ka. Ang ganda. Ang galing. Okay. So, iba kasi din ang flavor ng mga nakabalot na pagkain sa dahon ng saging. May amoy at flavor. Masarap. Ayun. So, ito yung mga specialty pala. Magaling pala magluto si ma'am. So, ngayon may chef na po ikaw. Actually, meron kaming, cook po. Dalawa. May cook na. Ayun. Ilan po ba yung staff nyo nung eatery, si Rins? Actually, dalawa lang kami. Ako, tsaka yung asawa mo. Hindi. Wala pa pala siya. Dalawa, ikaw tsaka isang staff. Ngayon po, ilan na ang staff nyo? Sa ngayon, meron kaming, yung mga food server kasi namin, lahat yun mga working student. So parang tulong na din sa kanila habang school. Meron silang work. Ito paano. Yun, siguro mga nasa, na kami ngayon, 8. 8. Kasi, so, yun ang maganda kapag business owner ka, nakakatulong ka rin sa iba, nakakapag-create tayo ng employment. Yes. So, mga estudyante, mga working students. Ini-schedule ko na lang sila kung ano yung vacant nila. Kasi sila naman yung willing talaga magtrabaho. Yes, karamihan talaga sa mga estudyante ay nagtatrabaho para matustusan ng kanilang sariling pag-aaral.
para makatulong na din sa mga magulang. Ayan, nakakabilib naman yung mga ganong kabataan ngayon. So, nakakatuwa na yung business yung nagsusupport din sa mga ganito, yung mga working students. So, from isang staff, ngayon 8 na, ibig sabihin, lumaki na talaga ang inyong negosyo. Ano ma'am ang through your more than a year of experience sa pagbibusiness, ang 3 pinaka natutunan mo pagdating sa negosyo? Yun nga, yung magiging ano talaga siya, kailangan yung hardworking. Hardworking. Perseverance po. Porsigido ka. Oo, yun. Tsaka, pinaka-importante talaga is yung love mo yung Love mo yung ginagawa. Yung ginagawa mo. Oo, kasi para tumagal din yung business mo. Yun. Tsaka syempre kailangan talaga may knowledge ka talaga. Kasi di ba mahirap din na parang wala kang alam. Opo. Na parang sige, ganyan. May puhunan ka lang, nagnegosyo ka na bigla. Kasi kailangan din alam mo yung nangyayari dun sa business mo. I see. Aralin mo muna bago mo buksan. Opo, kasi sa panahon na ano po ngayon, talagang mahirap. Mahirap po ang mahirap ang pagninegosyo. Opo. Ano naman, dahil sabi ni ma'am, hardworking. So alam na nating lahat yon, lahat na ang mga negosyante talagang hard workers sila. And then perseverance daw, magpursige, no? Paano naman ma'am yung mga araw na hindi ka masyadong may mga araw din talaga medyo tinatamad ka, medyo down ka. Ano yung sikreto mo ma'am to keep pushing? Minsan, syempre, sa business talaga, minsan may oras na, may araw na medyo mahina. So, kumbaga, syempre, panghihinaan ka din ng loob minsan, na parang, kaya ba namin to? Tatagal ba kami sa ganito? So, hanggang kailan kaya etong business namin? So, pupuntahan ba kami ng mga tao? Parang ganun. Pero, think positive ka lang eh. Kasi kumbaga, sa una, sabi ko nga sa kanila, nagpapakilala pa lang tayo, nag-iipon pa lang tayo ng mga customer. So ngayon, at least ngayon nakikita na namin na talagang bumabalik na sila. Opo, bumabalik na sila sa amin. Tsaka masarap din sa pakiramdam na kasi yung customer namin, especially siguro talagang pag once na kumain sila doon, na talagang satisfied sila. Opo, importante po yun sa amin. Yung lalabas sila ng happy restaurant. Opo, yung satisfied sila, na hindi sila nanghinayang doon sa binayad nila. Opo. So, very important po yun na I see. Money's worth. Value for the money. Ayan. Kasi bibihira sa mga customer yung sila pa mismo magsasabi na, sarap. Magyayaya kami, may ganito, ganyan. I see. Talagang, din talaga siya. Nakaka-inspired palalo. So, sa Rins Diner, sinisiguro nyo na walang lalabas ng inyong establishment na hindi satisfied. Ayan. So, number 1 doon na nakaka-satisfy sa inyong guest ay yung masarap na food. Ano pa, ma'am? Meron kaming inaano doon yan, fina-follow yung ESP, yung E is for environment, yung S is for service, then yung P is yung product. Diba? Kailangan yung tatlo na yun, ESP. ma-meet mo yun, yung environment, yung yung place mo, yung restaurant mo, kailangan malinis. Okay. Yun, 'di ba? Importante ESP. naman 'yun, yung cleanliness, 'di ba? Kasi lahat naman tayo, syempre, especially food, yung negosyo mo. Yes. So kailangan malinis talaga 'yun, maaliwalas. Tsaka yung pag pumasok yung customer, yung ang ganda pala dito. Yung parang simple lang, pero maganda, malinis. I see. Yun, ganun. Okay. Opo. Siyempre, So, yung service. Service. Yung paano namin yung mga customer, di ba? Pag, siyempre, i-welcome mo. Yung talagang pag nandun sila, yung ibibigay mo din sa kanila kung ano yung hinahanap nila. Best experience. Opo. Dining experience. Okay. Yes, po. So, P? So, P, yung P po is yung product. So, kailangan yung mga ino-offer mo, yung mga siniserve mong pagkain, syempre, yung nasa, yung may quality control. Quality po, oo.
And kaya then, kami masarap. Tsaka in-observe namin yung FIFO, yung first in, first out, para walang lahat laging tandaan nyo po yun. Meron si mga words of wisdom, mga pa-ESP and FIFO. Ayan po. FIFO, first in, first out. Oo, ma'am. Kasi nakakatampo yun minsan. Pag nasa restaurant ka, nauna pa ako dumating at nag-order, mas nauna pa sinerve yung kabilang table minsan. Sagaantay ka, ang tagal-tagal nung akin. Bakit tsaka yung ganun? po, yung pag-stock ng mga pagkain, di ba? Kung ano yung pinakauna mong kunyari, na market, na gano'n, tapos market ko ulit, yung bago, yung dati, kailan yun ang una mong isi-serve. Kasama yun sa first in, first out. Para yung freshness ng produce, ng mga products. Kasi pag hindi mo din talaga namomonitor yung minsan, siyempre, yung iba, lalo yung nasa kitchen, so, hindi nila napapansin na, ito pala, matagal na pala to. Kailangan dapat na-out na yun eh. First in, first out. Kung ano din una pumasok na mga products na gagamitin sa pagluto, yun ang uubusin muna. Yes po. Para napapanatiling fresh. Kaya kami po yung sa na din, marketing. Kasi, yung para kami din mismo, alam namin kung ano yung mga isi-serve namin, especially sa mga meat. Kailangan hindi yung matataba. Di ba yung maganda yung syempre, yes, gusto namin yung hindi mataba. Tsaka hindi ka bibili ng mga frozen. Na fresh talaga. Bagong katay. Yes po. I see. Ayun po talaga. Tsaka, sa ngayon, ako din yung gumagawa ng inventory. Since kasi mas maganda talaga na alam mo lahat. Na I see. Parang, mag-guide mo pa din sila. Ito na pala yung kailangan natin sa production, ganon. Yan. So, ikaw nagmamarket, ikaw pa sa inventory, tapos tuturuan mo pa yung mga staff mo. Kasi kailangan talaga. Hands-on nga. Talagang tali dun yung yung sa inventory mo, tapos yung actual. Yung lumalabas at pumapasok. Yes. Ayan. So, inventory importante din. Tapos dun, syempre, dun napapasok yung costing ng isa-serve. Okay. Ngayon po ba, ma'am, paano kayo nag-a-adjust na halos lahat na lang ng presyo ay tumataas? Kayo po ba ay nagdadagdag din ng presyo o nag-a-adjust sa serving? Sa dati po, ganun, parang nag-adjust kami sa serving yung dati. Pero ngayon, talagang pataas ng pataas yung mga presyo. Especially kahit nga mga gulay, last December, grabe yung mga gulay, talagang sobrang mahal. So, paano po yun? Nakaka-affect sa negosyo? Ngayon, parang nag-adjust kami ng yung presyo din. Konti lang naman. Kasi, actually, yung presyo sa Rince Diner is very affordable talaga. Talagang mura. Oo. Kahit mag-grupo, kumain kayo doon na pero mura talaga. Pag sinabi natin, ma'am, na mura, ano po yung mga prices ng food natin? Actually, meron kami, di ba, may ino-offer kami doon na yung mga rice meal, yun, yung kaya, especially kunyari, dalawa lang kayo, pwede na yun, yung 199. Sa 199, sharing na. Hindi, sa isang tao yun, pero may choices ka doon ng either mag-extra rice ka or drinks. So, yun. Okay, nice. Libre na yun. Libre na. Kasi, lalo pag sa binalot, talagang mapapakain ka. Siyempre, rice. Siyempre. Opo. I see. So, rice dishes. Ayan. Nakikita naman nila sa screen ang mga rice dishes and noodles and pasta and sandwiches. Ayan. So, para ang dami ng mga pansit na ino-offer nyo. Ano po ba yung mga klase ng noodles na yan? Ayun, meron kaming pansit gisado, bihon gisado, sutanghon, palabok, spaghetti, carbonara. Ayan. Okay, ang daming choices. So, may mga bilao meals na rin po. Ayan, May mga party packs na din. Ayan. Magkano po ba yung mga party packs natin? Yung sa mga party packs kasi, yun, depende naman po yun sa ng combination. I see. Okay. So, ano po ba naman, ma'am, ang parang na-encounter ninyong challenge sa ganitong business? Yung sa ngayon talaga, yung syempre maraming food business, di ba? Marami kompetensya. Dati, ganun din kami. So, nung nag-put up kami dyan, parang
sa malapit sa lugar namin, parang kami pala. Pero ngayon meron ng kakompetensya. Pero iba namang ano yun. Pero same din na food business pa rin yung ano. So, yun na lang. Ang pinaka ano talaga dyan is paghigiyan mo lang talaga. Kumbaga, i-maintain mo na yung food na siniserve nyo. I-maintain nyo lang yung lasa. Standard, Syempre, yung quality. yung mga standard. Kasi syempre, kailangan... Nagkakatalo sa lasa. Oh, yes, syempre. And then sa service. Yes, oo. Minsan kasi, di ba, maganda yung lugar, pero parang hindi ka naman pinapansin ng mga waiter, ang tagal-tagal ng order, yung lahat ng yun, factor yun sa food business. So, ikaw ma'am, lahat yun, ino-oversee mo, and sinisigurado mong maayos Yes po. ang pagpapatakbo mo sa ganon. Kasi hands-on talaga si ma'am. Para talaga yung customer talagang babalik at babalik talaga sila. Sa, Ayan. ano po. So, magto 2 years pa lang. Ano po yung mga marketing strategies ninyo dito sa business nyo? Yung ano lang, meron kaming FB page, yun lang. Tsaka yung Grab. Tapos yun din, nagdi-deliver din kami. Tapos yung iba naman, syempre through friends, yung yun din, yung mga customer, sila din mismo nagsasabi na. Word of mouth advertising opo, na. Sige, pag i-introduce ko tong ano nyo. So, tas mamaya, may mga hakot na sila. Talagang, sige nga, try namin. Try talaga na, try daw nila. So, yun, pag talagang lumalabas sila mismo nagsasabi, may laban kayo sa ganito, ganyan, masarap yung ano nyo, mas masarap pa yung, siyempre, kung sa sila mismo, yun, kaya kung sila talaga po yung nagsasabi. Siyempre, sa business owner, pag sinasabihan kang masarap ang luto, gaganahan ka rin naman talaga. And hindi mo titipirin ng ingredients, lalo pang gagalingan ang pagluluto. Tsaka syempre, yung mga staff mo din, syempre kakausapin mo, especially yung cook. Kasi sa kanila nakasalala yung ng restaurant. Kasi sila yung nag-ano ng food. Diba? Tama. Yun, pag may mga konting problema or mga may na-encounter, syempre, kailangan naming sabihin sa kanila para sa susunod, maiwasan na yung mga ganong mga instances. Kasi, kahit magaling tayo at inaayos naman natin yung trabaho, meron pa rin naman talagang may mga lumalabas na unsatisfied na mga clients. May na-encounter ka na rin po bang ganito? And paano mo po siya hinandle? Meron na rin po, actually. Siyempre, hindi naman talaga naiiwasan. Perfect. Oo. Pero syempre, yun na, yung importante doon, yung mag-ano ka sa customer. So, kakausapin mo din, paano yung yun yung nagustuhan. Opo. And then, syempre, yung sa, naman, yung sa cook. Syempre, kung ano yung talaga yung complaint ng customer, kailangan makarating sa kanila yun. Para sa susunod, iwas na. I see. Paano mo naman po pinalabas pa rin ang establishment mo na happy yung complaining client or customer po? Yung sa syempre, kailangan, hindi lang sa food, di ba, sabi yung sa service nga, yun yung basta ka lang, mag-apology ka lang sa customer, na syempre mag-promise ka na hindi na yan mauulit, ganon. I see, okay. So, important din ang feedback sa isang negosyo. Ayun. So, ano po ba yung dating sa inyo ng computation sa business? Sa talaga, yung mahirap din talaga yun. Mahirap kasi sa amin, syempre, sabi ko nga, sa amin, yung lugar namin, although hindi pa siya yung talagang ng maraming tao. So yun, yung iba, parang yung iba kasi kilala na sila, di ba? Talagang yung lugar nila, talagang nandyan yung mga tao. So kami, pero sige pa din kami, yung kailangan talaga motivation. Opo, yun talagang kasi alam ko darating din na makikilala din kami ng mga customer, ng mga tao. So, malaki ang kumpiyansa ni ma'am sa kanilang food and sa kanilang service and sa, kumbaga, environment, sabi ni ma'am, yung ambience ng kanilang negosyo. Ayun. So, ano nga po ulit yun? ESG.
P. Oh, ESP. diba? Opo. Environment, Service and Product. Ayun. So, may natutunan tayo kay ma'am. Ayan. Ano po ang pwede ninyong i-advise sa mga natatakot pa magbukas ng negosyo pero gustong-gusto na sana pero medyo wala pang lakas ng loob? Ano pong advice ang pwede ninyong ibigay? Siyempre, actually sa pagninegosyo talaga, pinakauna talagang kailangan, meron ka dapat yan. Siyempre, yung money, di ba? Kasi, yun naman talaga puhunan. Yun talaga. Di ba? Mas maganda yung talagang alam mong ready ka na, na meron ka talaga, kunyari, may naipon ka, na pwede mo na talaga siyang, yun na yung gagamitin mo for yung pang capital mo, ganon. Tsaka, isipin mo din, kung yung business ba na papasukin mo is gusto ko ba to yung ganong business, so dapat ganon. Tsaka yung may knowledge ka talaga sa papasukin mong business, yun po. I see. Okay. So, handa dapat ang capital at knowledge doon sa papasuking business. Hindi basta-basta ang magbukas ng negosyo. And from the experience of Ma'am Rina, sa kanyang naging personal experience, factor ang time sa pag-business. Kailangan full-time ang ibibigay mo. Buong atensyon ang ibibigay mo sa business. And dapat may alam ka doon sa business na bubuksan mo. Ayan. Tapos, committed. Kung may partner ka man, dapat may commitment yung partner mo doon sa business, hindi ka iiwan. Kasi kung kanya-kanya kayong toka ng knowledge at trabahong gagawin, di ba ma'am? Tapos biglang iniwan ka, tapos siya yung mas may alam, parang hindi maganda. So dapat may alam ka din, o malaki yung alam mo dun sa negosyong bubuksan mo. Ayun. So ma'am, let's take this opportunity to thank po yung mga taong nakatulong sa inyo nung nag-start pa lang kayo hanggang ngayon po. Kung gusto niyo silang i-mention, go ahead po. Syempre, yun, yung papasalamat ako dun sa parents ko. Kasi sila din yung very parents, family, yun na yun. Kasi very supportive talaga sila sa pag namin ng negosyo. So andyan, nakasupport talaga sila sa amin. Yun. Tsaka yung siyempre, yung friends. Kasi sila din yung tas kumbaga yung mga kakilala din nila, so sila na din yung nag-i-introduce ng business namin. Opo. Saka syempre, hindi mag-ano tong Reen's Diner kung wala din syempre yung mga staff and crew namin. Yung, especially po yung cook namin. Kasi sila yung talagang nasa kamay nila yung ng negosyo. Ayan. So, family, friends, and staff. Ayan. So, thank you daw sa inyong lahat, sabi ni ma'am. So, any future plans po for the business? Actually, yun na lang. Ang namin is, mas pa yung namin, yung catering. So, yun talaga. So, ngayon, nag-uumpisa pa lang naman kami. Na-enjoy nyo na rin po yung catering business ninyo? Opo. Kasi kami, pag may mga cater din kami talaga ng husband ko, nandun din talaga kami. Kami talaga mag-market, lahat. Kami yung lahat, tutulong talaga kami kahit sa paghugas, ganyan. Opo, talagang very hands-on. Kahit dyan sa restaurant namin, pag maraming tao na medyo kumbaga kulang na sa gagawa. Opo, kami na mismo. Parang walang manager dyan sa amin, walang table cleaner na din. Pantay-pantay kami dyan. Ang galing naman ni ma'am. Okay. So, nakakatuwa. Kasi nga, lahat ng stages, pinagdaanan nyo from food checker to na-promote. And maganda yung mga pinanggalingan ninyo na mga establishment. Like Häagen-Dazs. Mataas ang quality ng Häagen-Dazs. Tapos Bigs, di ba? Sariling atin din na matagal na rin na nag-exist na business. So, marami rin kayong learnings from them for sure na nai-apply nyo rin sa inyong negosyo. So, ano yung magandang lesson na natutunan natin dito sa ating interview kay ma'am? Hindi imposible na kung dati namamasukan ka, posibleng-posible na one day ikaw na rin ang magmamay-ari ng sarili mong negosyo. Aralin mo lang lahat ng kailangan mong aralin. Ilagay mo yung puso mo, sabi nga ni ma'am, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. And then,
Mag-ipon ka ng pamuhunan at pag ready ka na, naaral mo na, buksan mo na yung negosyo. Yes. Kailan ang tamang time magbukas ng negosyo, ma'am? Pag talagang ready ka na. Kailangan ready. Opo, Ready. oo. Yung Talagang, isip, opo, yung yun. puso, ayan. Yung katawan. Yes. Ayan. So, ayun. Any message po na gusto nyong iwan sa ating mga viewers bago tayo magtapos? Yun. Siyempre, nagpapasalamat din ako dito sa inyo po, ma'am, dito sa Ledi po. Opo. For inviting us or kasi sabi nga, parang ano na din to, promotion na rin po Yes. ng ano namin, ng business. Although, it's my first time din na ganito po, ma-interview. Pero okay naman po kasi, kumbaga, nasi-share ko din po kung ano yung mga experiences, kung ano, paano magnegosyo, para makaka-inspire ka pa din sa iba ng tao. Especially yung talagang gusto mag-business. Yes, ayan. Kasi kahit doon sa mga crew, so ako mismo ina-advise, ini-encourage mo sila. sinasabi ko na, eto hindi kayo forever na lang na crew. So, magsipag lang kayo, mararating niyo din kung ano yung, hindi lang kayo ganito. Opo. So, kasi ganun din ako, nag-start sa Pero ngayon, eto na, negosyante na. Yes. Ayan. Tsaka, kailangan ka pa din. Simple pa din. Simple pa din. Ayan. Humble pa din si ma'am. Ayan. So, nakakatuwa. And talaga namang nakaka-inspire ang naging 1 hour na pakikipag-usap ko kay Ma'am Rina Maligaya. Nakakaligaya ng puso ang inyong kwento kasi nag-umpisa sa food checker, naging manager, yun, business owner, and nag-i-inspire din ng mga staff niya to also dream big and aim high sa buhay. So, nakakatuwa po ang inyong kwento at isang babaeng negosyante. And sana na-inspire namin kayo. And kung nagustuhan po ninyo ang kwento ni Ma'am Rina Maligaya sa kanyang negosyo, please share po itong program namin sa inyong mga Facebook walls and pages. Ito na rin po ang paraan ninyo ng pag-show ng love and support sa mga Albayano business owners. Ayan. Sa pag-share po ninyo ng kanilang story sa inyong Facebook walls, mas matutulungan po natin sila na ma-promote ang kanilang negosyo at mas marami po ang makaalam na existing na ang kanilang business and marami ang sumubok po sa kanilang Rin's Diner. Ayan. So, let's support local. Let's support local business owners po dito sa Albay. Magtulong-tulong at magsama-sama po tayong paunlarin ang ekonomiya ng Albay sa pamamagitan ng paghikayat po ng mas marami pang mga negosyo na magbukas dito sa ating probinsya. So, ma'am, thank you so much po. I know you're very busy po sa inyong business pero binigyan niyo po kami ng time. 1 oras po ng pakikipagkwentuhan sa inyo. Ipinagpapasalamat po namin. So, maraming salamat din po sa inyong lahat sa panonood ng Ledi po Business Hour Magnegosyo Tayo program. So, magkita-kita po tayo ulit sa Wednesday sa isa na naman pong business story dito sa Ledi po Business Hour. Maraming salamat po sa panonood. Thank you, ma'am, again. Thank you, Sir Chad, sa pag-assist po sa amin. Thank you, Attorney Mary Luduca Castillo. Thank you po, Provincial Government of Albay, especially to Acting Governor Baby Glenda Ong Bonggao, sa aking staff, and kay Stephanie na nag-invite sa ating guest sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy the rest of the week. Have a productive week ahead. God bless you all po. See you again on Wednesday. Bye-bye po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledi po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledi po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay
through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.